May bagong development na maaaring magdagdag pa ng dalawang modernong frigate sa Philippine Navy. At mas interesante, habang sinusubukan ng South Korea na makuha ang karagdagang frigate contract, tinatarget din ito ang mas malaking proyekto ng Philippine Navy, ang submarine acquisition. Kung parehong magtagumpay ang South Korea sa dalawang programang ito, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa direksyon ng naval modernization ng Pilipinas. Pero gaano na ba kaseryoso ang usaping ito? At posible bang bago matapos ang taon, magkaroon na tayo ng mas malinaw na sagot? Alamin natin. Ayon sa isang ulat mula sa Korean press, ang follow-up purchase ng Philippine Navy para sa ika-5 at ika-6 na HDF 3200 frigates ay nasa proseso na ng final approval mula sa pamahalaan ng Pilipinas, pag-secure ng budget, at mga kinakailangang proseso para sa kontrata. Target naman ng HD Hyundai Heavy Industries na makuha ang karagdagang frigate contract bago matapos ang taong ito. Mahalagang tandaan, hindi pa ito nangangahulugan na pinal na ang kontrata. May mga proseso pa itong kailangang pagdaanan, partikular ang approval, budget at contracting procedures. Pero kung matutuloy, magiging malaking development ito para sa Philippine Navy. Bakit? Dahil ang HDF 3200 design ay mayroon ng malaking presensya sa kasalukuyang modernization program ng Navy. Ang dalawang Jose Rizal-class frigates ay mula sa parehong design family. Ang dalawang Miguel Malvar-class frigates ay nakabase rin sa HDF 3200 platform. At kung maaprubahan ang dalawang karagdagang frigates, mas lalo pang lalaki ang bilang ng magkakapareho o magkakalapit na platform na ginagamit ng Philippine Navy. May malaking advantage ito, mas madaling i-standardize ang training ng mga crew. Mas simple ang logistics kumpara sa pagkakaroon ng napakaraming magkakaibang klase ng barko. At maaari ring maging mas efficient ang maintenance at supply ng spare parts. Sa madaling salita, hindi lang dagdag na dalawang barko ang makukuha ng Navy. Maaaring magkaroon nito ng mas malaking common fleet structure. At mahalaga yun dahil napakalawak ng maritime area na kailangang bantayan ng Pilipinas. May West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone, Strategic Sea Lanes at napakaraming karagatan sa paligid ng bansa. Kung mas maraming modernong frigates ang available, mas nagiging posible ang rotation ng mga barko. May maaaring nasa patrol, may maaaring nasa training, may nasa maintenance, at mayroon ding maaaring manatiling handa para sa ibang operasyon. Kaya ang karagdagang dalawang frigates ay maaaring makatulong hindi lamang sa firepower ng Navy kundi pati sa sustainability ng fleet. Pero dito nagiging mas interesting ang kwento, dahil hindi lamang frigates ang gustong ibenta ng South Korea sa Pilipinas. May isa pang mas malaking target, submarines. Ayon sa isang ulat ng Seoul newspaper, ang Philippine Navy Submarine Acquisition Program ay tinatayang nasa humigit kumulang 2 trilyong Korean won. At inaasahang mas magiging malinaw ang outline ng proyekto bago matapos ang taong ito. Noong nakaraang taon, ipinakita na rin ng HD Hyundai Heavy Industries ang plano at interes nitong magbenta ng submarine sa Pilipinas. Ibig sabihin, habang pinapalakas ng South Korea ang posisyon nito sa surface fleet ng Philippine Navy, sinusubukan din itong makapasok sa underwater warfare capability ng bansa. At malaking bagay iyon, dahil ang submarine ay isang capability na ibang-iba sa frigate. Ang frigate ay isang visible surface combatant. Ang submarine naman ay maaaring manatiling nakatago sa ilalim ng dagat at mahirap tuklasin. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na napapalibutan ng malawak na karagatan, maaaring magkaroon ng malaking strategic value ang ganitong kakayahan. Hindi lamang dahil sa armas nito, kundi dahil sa uncertainty na ginagawa nito para sa isang potensyal na kalaban. Kapag alam ng isang kalaban na maaaring may Philippine submarine sa isang maritime area, kailangan itong gumastos ng mas maraming resources para hanapin at subaybayan ito. Kailangan ng aircraft, surface ships, sensors at anti-submarine warfare assets. Kaya kahit maliit ang bilang ng submarines, maaaring malaki ang epekto nito sa operational planning ng isang kalaban. Pero hindi magiging simple ang submarine acquisition. Malaking investment ito, hindi sapat na bumili lamang ng submarino. Kailangan din ng trained submarine crews, maintenance facilities, support infrastructure, weapons, sensors, spare parts at isang pangmatagalang training system.
Kaya ang magiging desisyon ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa kung aling submarine ang pinakamaganda. Kasama rito ang tanong kung alin ang kayang suportahan at patakbuhin ng Philippine Navy sa loob ng maraming dekada. At dito papasok ang kompetisyon. Hindi lamang South Korea ang may interes sa Philippine Submarine Program. May mga European shipbuilders din na naghahangad na makuha ang malaking proyekto. Kaya posibleng maging isa ito sa pinakamalaking naval competitions na haharapin ng Pilipinas. Pero para sa South Korea, may isang malaking advantage. Mayroon na itong existing relationship sa Philippine Navy. May Jose Rizal class, may Miguel Malvar class, at ngayon, posibleng karagdagang frigates. Kung makuha rin ng South Korea ang submarine program, magkakaroon ito ng mas malalim na defense relationship sa Pilipinas. Hindi na lamang simpleng pagbebenta ng isang barko. Maaaring kasama rito ang training, logistics, maintenance at iba pang uri ng long-term support. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kasalukuyang frigate development. Kung mananalo ang HD Hyundai Heavy Industries sa karagdagang 2 frigates, maaari nitong palakasin ang posisyon nito bago tuluyang pumasok sa final competition para sa submarines. Pero kailangan nating maging maingat sa pagtingin sa mga ulat. Sa ngayon, hindi pa dapat sabihin na sigurado nang makukuha ng South Korea ang 2 karagdagang frigates. Hindi pa rin final ang submarine program. Ang malinaw lamang ay aktibong isinusulong ng South Korea ang parehong opportunities. Pero kung sakaling matuloy ang 2 karagdagang frigates, may isang mas malaking epekto itong maaaring magkaroon sa Philippine Navy. Hindi lamang lalaki ang bilang ng mga modernong barko. Mas magiging mahalaga rin ang pagkakaroon ng isang mas consistent na fleet structure. Kapag magkakapareho o magkakalapit ang disenyo ng mga barko, mas madaling sanayin ang mga tauhan at mas madali ring bumuo ng long-term maintenance system. At sa isang Navy na mabilis na lumalaki ang kakayahan, mahalaga ang standardization. Hindi naman kailangan na lahat ng barko ay eksaktong pareho. Pero habang lumalaki ang fleet, mas nagiging mahalaga na mabawasan ang sobrang daming magkakaibang platform na kailangang suportahan. At kung susundan pa ito ng submarine acquisition, ibang antas naman ang pag-uusapan. Dahil mula sa surface warfare, magkakaroon ng Philippine Navy ng kakayahang mag-operate sa ilalim ng dagat. Ito ang maaaring maging isa sa pinakamalaking pagbabago sa naval capability ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Kaya hindi lamang natin dapat tingnan kung sino ang mananalo sa isang kontrata. Mas mahalagang tingnan kung paano mababago ng mga bagong kakayahang ito ang buong Philippine Navy. Kaya sa mga susunod na buwan, 3 bagay ang dapat bantayan. Una, kung tuluyang maaprubahan ang budget para sa ika-5 at ika-6 na frigates. Ikalawa, kung kailan lalabas ang opisyal na kontrata para sa 2 barko. At ikatlo, kung ano ang magiging final requirements ng Pilipinas para sa submarine acquisition. Dahil kung parehong magtagumpay ang South Korea sa frigates at submarines, maaaring mas malalim pa sa simpleng arms purchase ang magiging relasyon ng 2 bansa. Mula sa surface fleet, hanggang sa underwater capability. At dito nagiging pinakamahalaga ang tanong. Ang South Korea ba ang magiging isa sa pangunahing haligi ng bagong Philippine Navy? Kung magiging malinaw ang sagot bago matapos ang taon, maaaring magkaroon tayo ng mas magandang ideya kung saan talaga patungo ang Philippine Navy modernization.